Ngayon po rin po ang ating Panginoon sa umaga. Maraming po salamat sa ating Panginoon, for this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Welcome po sa devotions po natin sa House of Worship. At we are in the topic po of from glory to glory, from faith to faith. Hallelujah. Number 34 na po tayo ngayon. At yung pong naiwanan po natin last week po, it is about the Lord Jesus Christ using the Word of God in context po to defeat the enemy po. At yung pong binigay din po ng ating Panginoon sa Matthew 13, ang sabi po ng ating Panginoon, and you needed to understand the Word of God. You needed to understand. Because yung pong previously po, the Word of God was given to them in parable. Sa mga tao po, generally, lahat po ng tao nandun po sa harap ng ating Panginoon. It was given to them in parables. The Word of God was given to them in parables. But when the disciple asked the Lord Jesus Christ, ba't ka nagsasalita ng mga parables sa kanila? Ang sabi po ng ating Panginoon, sapagkat sa inyo naibigay ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. It means to say po sa mga lumalapit, if those who are continuing, abiding in the Word of God, continuing in the Word of God, they are the disciples of our Lord Jesus Christ. They are going to know the truth, and the truth shall set them free. Kaya po yung kailangan po natin, we needed to abide in the Word of God. Tuloy-tuloy po, hindi lang po minsan, hindi lang po dalawa, araw-araw po natin gawin yung pagbabasa ng salita po ng ating Panginoon from Genesis to Revelation, so that all of us will going to know the mind, the heart of God. Sapagkat ang salita po ng ating Panginoon, sabi po ng ating Panginoon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. If you're going to read the Bible, if you wanted yourself to understand the Bible, you're going to understand, you're going to know the mind and the heart of our Lord Jesus Christ. It is in the knowledge of the Word of God. Ito po yung pong kailangan po natin, because knowing the Word of God, we're going to know the truth, and the truth shall set us free. Yung pong napag-aralan po natin last meeting po, 33 po tayo, is about the Lord Jesus Christ being tempted of the devil, si Satan po. After po na he fasted for 40 days and 40 nights, he was led by the Holy Spirit. Tapos po, he was tempted by Satan. Ito po yung temptation po niya. Sa Matthew chapter 4, verse 3, babasahin ko po sa Tagalog. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Ito po yung response ng ating Panginoon. Because yung pong we needed to rely on the yung provision po ng ating Panginoon through His Word. Kaya po sabi po ng ating Panginoon sa Kanya, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, yung po nakita po natin, it is written, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Man doesn't live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Yung po yung pinakapagkain po natin. This is the life God is giving us. His very word na naintindihan po natin. Ito po yung sa 5 po, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem. Ito po yung gusto ko pong maintindihan po natin. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Yung po yung, ito po yung lies, o yung sinabi ni Satan sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat. Yan po, ginagamit din ni Satan ang salita ng Diyos. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy hindi masaktan. The Word of God
if you're going to fall, kapag ikaw ay nahulog, His angels, ang anghel po ng Diyos, hahawakan po nila tayo, and then para po tayo ay hindi masaktan. Pero nakita po yung sinabi ni Satanas dito, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Kaya po, makikita po natin, the Word of God is made into a lie. Ginagawa pong kasinungalingan ng diablo ang salita ng Diyos. Kaya po kailangan po, ito po yung tignan po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya po sa verse 7, nung ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoong mong Diyos. Tandaan po natin, in every words ng ating Panginoon, sa lahat po na binibigay na salita ng ating Panginoon, ang kailangan lang po natin, sa bawat salitang binibigay ng ating Panginoon, we needed to believe. Hallelujah. Sapagkat gagawin po ng ating Panginoon ang kanyang salita. We don't need to test Him. Hindi po natin kailangan subukan ng Diyos sapagkat siya po ay Diyos. Gagawin po niya ang lahat ng kanyang sinabi sa atin. At makita din po natin the knowledge of the Word of God. Kailangan pong maintindihan po natin ang salita po ng ating pong Panginoon. It is in context, sabi po ng ng diablo sa kanya, magpatihulog ka. Pero sabi po ng ating Panginoon, huwag nating subukin ang ating Panginoon. Alam mong merong anghel na nasasalo sa inyo kapag ikaw ay nahulog. Ngayon po sabi po ng diablo, magpatihulog ka. You are now, sinusubok mo na ngayon ang salita ng Diyos. Huwag po natin subukin ang salita ng ating Panginoon, sapagkat ang salita po ng ating Panginoon, gagawin po niya. Sabi po ng kanyang salita, every word that will going to give unto you, they're not going to return unto God void, but it will do the very purpose of why they were sent. At sabi rin po ng ating Panginoon, ang lahat po ng binigay na salita ng ating Panginoon, babantayan ng Diyos na ito po ay matupad sa bawat isa sa atin. Kaya po ang kailangan po natin is the knowledge of the Word of God. Kaya po, sino po yung kailangan po natin dito? The helper po na binigay ng Diyos. He is the Spirit of truth God has given unto us. Will going to guide us. Ibibigay po ng banal na Espiritu Santo ang kaliwanagan sa kanyang salita ng Diyos, ang kaliwanagan sa salita ng Diyos, at ito po ang katotohanan. This is the Spirit of truth. Na ibibigay po ng banal na Spirit ay katotohanan lamang. So we needed to rely onto the truth of the Word of God that will going to be given by the Holy Spirit. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, the knowledge of the Word of God. At the Holy Spirit lang po ang makakapagbigay ng knowledge na ito. Because He is the Spirit of truth that God has given unto us, that the Lord has sent unto us, that He came from the Father, from God Himself. He is a holy God. Ay binigay ng ating pong Panginoon to guide us into all the truth. We needed truth. We needed to understand the Word of God so that our lives will be led by understanding of the Word of God. And sabi po ng ating Panginoon, continue in the Word of God. You're going to know the truth, and the truth shall set you free. Always invite ang banal na Espiritu habang tayo po'y nagbabasa. Kasama po natin siya everywhere we go. He's going to be with us forever. Kasama po natin. Ang purpose po ng banal Spirit is to lead us to a holy life, to guide us into all the truth. Ibigay po ang katotohanan sa bawat isa sa atin. At po rin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Maraming po salamat sa ating pong Panginoon sa lahat po yung mga nasa live streaming, sa lahat pa po na makakapanood po ng live streaming nito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa araw, Panginoon, sa mga susunod pa pong mga araw. And glory to God po. Glory to God.